Good morning guys! Kumusta po ang lahat? Happy Monday po. Ayan, kumusta po? Ilang araw po tayo na wala sa ere. Kasi habang tayo'y nagre-relax, mas na ano po tayo, na-stress. Ayan, nagsialisan na po yung mga estudyante natin. Nihatid po natin yung mga estudyante. Tapos, medyo late na sila kasi nagpa-print pa si Christian. Project ni Chrislyn. Di ko alam. Kaming lahat is nandito. Baka pa-military yung project ni Chrislyn. Kasi nahayaan ko lang sila. Tapos, ayun. Si Sansan, nihatid ni Papa Bits. Tinanong ko kung kaya po niya magmotor. Sabi niya, kaya niya, hinay-hinay lang. Tapos sabi ko, wag mo nang gamit yung motor kay Sansan kasi schedule ngayon ni Ronald. Tatanggalin yung tahi. So, ayun, maglilinis muna tayo guys. Kulang tayo ng tulog ngayon. Iwan ko guys. Hindi ko maintindihan. Basta ganyan. Bubaba tayo kasi doon ako sa taas na natutulog doon sa kwarto ni Jing na ginawa para kay Jing sa taas. Doon kami natutulog ni Chrislyn. Si Chrislyn nasa sofa bed. Ako is nasa folding bed. Kasi si Papa Beach nasa sofa dahil nanonood siya ng TV muna. At saka dyan na siya natutulog kasi habang nanonood siya ng TV, nakakatulog siya. So ako naman is folding bed. Nagbabanig naman po kami. So nanonood si Christian din. So ano tayo ng pwesto. Iba sa folding bed din po ako. Tapos yun, habang nanonood din ng TV, nakakatulog na din po ako. Pero kagabi parang halos mag-alas 3 na hindi pa tayo nakakatulog kasi sumasakit yung likod ko. Iniinda ko po yung likod ko hanggang sa biwang po. Tapos, nagpa-plus po tayo ng bigay ni Mama Jean, galing Korea. Tapos, maganda yung nabigay niyang pang-haplas kasi yung lalagyan is diretso may massage. So, ayan, nagpalagay tayo kagabi kay Chrislyn. Medyo nawala. Pero ganun pa rin. Parang mayroong medyo kirot, basta sa likod kirot. Pero pag pinagkikilos ko, limbawa ngayong araw, nag-routine tayo, nawawala. Tapos, syempre, nag-stretching din po tayo, parang ganun. Masarap po pakiramdam pag ini-exercise natin yung likod natin, tas idinidiin po sa upuan. So yun, sinasara ko lang yung pintuan ko dito dahil makukulit po yung dalawang mga anak ni Shaira. Nakapasok na po sila sa loob. Tapos doon umiihi sa loob. Tapos umiipot. Tingnan nyo, sunod ng sunod sa akin. Yun.
Trinay na ni Papa Bits na mag-drive. Inhatid niya si Sansan nga. Tapos si Sansan lang muna yung pinapag-drive dito. Pinapag-drive sa motor. So ayan po yung sitwasyon dito. Yan. Pag nanonood ng TV, nakahiga kami dyan. Tapos minsan nauna sila Christian at yung mga bata. So nandyan sila nakapwesto. Tapos si Papa Bits dito naman. Tapos kami ni Chrislyn. Ayan, habang ako'y nanonood naman ng TV, klaro naman dito po yung TV nanood. Tinatali ko po tong kortina. Tapos nanonood tayo. Tapos dito po kami nakahiga ni Chrislyn. Yan, dyan si Chrislyn sa sopa. Sa sopa siya. Ako naman dito sa folding bed. Yan. Tingnan nyo. Bumangon lang. Pero hindi inano yung hinigaan. Dinigpit. Nandito na si Christian. Nakabalik na. Mula paghatid kila ganyan po yung nangyayari dito. Yan. Yung sa akin, bago po ako bumangon, talagang tinutupi ko. Tapos ayan, mga aero extension wire po yung mga gamit namin dito. Nagkakalat yung extension wire. Yan, puro extension wire. Ganito po yung forma ngayon. Ayan. Maluwag na talaga siya. Mas maluwag po na tingnan po yung taas ng malagyan po ng floor mat. So, ang gagawin natin muna, magwawalis tayo dito sa taas. Laruan ng dalawa. Kung saan-saan lang po sila nakapwesto. Malamig dito sa taas, matulog. Paggabi na hanggang sa alas 6, malamig. Pero kung araw, doon lang po yung mahangin. Mga aero extension wire. Ang luwag yung inanuhan natin, winawalisan dito sa taas. Dito wala namang gaanong walisan kasi kami ni Chrislyn yung nag-ano dito. Nag-i-stay. Ayan, alas 8 pa lang nakaramdam ka na ng init. Pero as in, talagang inulit-ulit kong sabihin sa inyo na dito is mahangin.
is mahangin talaga dito kasi open. Ayan. Yung ginagawa sana ito na CR. So ayan, parang naging balkonahin na lang din. Yan. Hindi na marami po yung winawalisan, hindi na marami yung buhangin. Ganyan na lang yung nawawalis natin, ganyan. Kasi hindi nga dinadala yung mga ano dito, yung mga chinilas. Hanggang hagdanan na lang. Tapos dito ko pinalulusot yung inaano ko, winawalis. Nung Friday, walang klase. Nagpunta dito sila Mariel at saka Boss Tipin. Bumisita po sila kay Papa Beach at saka kay Ronald. Kahapon nakapaglaba po tayo, focus sa paglaba. Yan yung mga nilaban ko kahapon, hanggang doon yan sa likod. Kasi 2 araw hindi po ako naglaba. Ayan po yung nilabhan natin kahapon. Tapos, dito lang talaga ako naglalagi sa stock room ko. Ayan, hindi pa tayo nakapagkapi. At ito nga pala yung sinasabi kong bigay ni Mama Jean na panghaplas. Ayan po. Kinuha po ito kahapon ni Christian doon kila Mama Edna kasi yung nagdala nito sila Mama Edna at saka si Kayla. Ito po. Maganda po siya. Maanghang na malamig yung pakiramdam mo. Tsaka nakakaganda po sa kanya kasi may pan-massage. Ayan. Ginaganon sa likod ko kagabi kay ni Chrislyn. Ang sarap po sa pakiramdam. So ayan, para kay Papa Beach daw, pero ako po yung gumamit kagabi. Napakaganda po siya. Thank you Mama Jean. Kahit hindi po ako nakauwi ng Tacloban, meron po akong pasalubong. Ayan si Papa Beach dito na hinay-hinay. Hinay lang po si Papa Beach. Nandiyan na. Hinay lang po siyang mag-drive. Tsaka, ayan. Kape po. Kape. Galing Korea. Tsaka meron din binigay po na pang-color ng buhok. Yan. Pang-color. Baliktad. At saka isa pa po na dito tayo nagtatambay sa stock room kasi super init sa amin talaga dito. Iwan ko basta super init po yung Pinas ngayon. Pero yung ibang lugar hindi naman. Binabaha tulad ng sa Manila, binabaha sila doon, pero dito sa amin sa Cebu hanggang doon sa Tacloban super init po. Iwan ko kung saan pa banda po yung napakatindi po yung init na hindi mo
maiintindihan talaga na parang paglabas mo na mapapapikit ka talaga dahil sa sobrang init. Kami pag ganito, pagbaba namin sa taas, hanggang hapon na po kami dito lang sa taas. Si Christian po yung naglalagi doon sa banda doon sa may balkonahe kasi nanonood po siya ng TV. Pero ako dito lang talaga ako nag-stay kasi mas maano po dito, malamig mag-stay kahit mainit sa labas. Parang maganda po dito mag-stay tas doon sa mga kwarto-kwarto kaysa sa taas. Pero pag banda hapon na mga mag-aalas 6, yun, maganda na pong tambayan doon sa taas hanggang sa magdamag dahil malamig na, giginawin ka naman po sa lamig. So ayun, mga ilang araw po tayo nawala sa YouTube channel natin. Tas marami pong mga nangyayaring mga bagay-bagay. So ayun, napapaisip po tayo dito lang tayo nagtatambay. Kahapon mga alas 5, pinuntahan tayo dito ni Siloy, yung ano namin doon, basta kaibigan ni Papa Bits, nag-imbita po kasi birthday. So yung nagpunta po doon, kami lang tatlo, ako, tas yung dalawang mga bata. Sila, hindi naman po sila sumama. So yun lang, hindi lang po nagtagal, nagpunta lang tayo doon dahil hinukulit tayong imbitahin. So syempre nakakaya naman, binabalik-balikan tayo. Nagpunta na lang po kami yung mga bata, tapos uwi ka agad. At saka baka na naman sabihin dyan, nakakapunta ng birthday tapos hindi nakapagsimba. Hindi naman po ibig sabihin na ganun. Hindi naman ibig sabihin po na hindi po tayo nagsisimba. Hindi naman po sa lahat po ng oras talaga nakikita nyo sa vlog. Tapos yung pagsisimba po, hindi naman po yan importante na i-vlog pa. Kasi nakakahiyang ilabas yung cellphone mo doon sa simbahan. Nasa loob ka ng simbahan, nagbibidyo-video, tapos nagsisilpi. Siyempre yung yung pananalangin natin at pagsisimba, hindi natin po dapat ipangalandakan po. Hindi naman ibig sabihin na hindi po ako pumapasok po ng simbahan. Kaya nasasabi kong yung nakikita nyo talaga sa vlog po, yung base sa nakikita nyo, hindi po pa yan sinasabi po na kung may full video, hindi po yun yung full full love life po. Full, tama ba yun? Tagalogin na lang po natin dahil hindi po ako nakakaano sa hindi po ako sa Tagalog. Hindi po yun buong pangyayari ng buhay ko. Ganon. Kasi mahirap na lang po magsagot kasi pag sumasagot tayo, sasabihin nagagalit. Hindi naman po ako nagagalit. Hindi pwede pong nag-i-explain, ganun, nagpapaliwanag or ano. So yun, hindi naman ibig sabihin na hindi po ako pumapasok ng simbahan, hindi po tayo nananalangin, sabihin na isumbong mo sa Panginoon yung problema mo. Hindi naman po sa ganun. Halos minuminuto nga na nababanggit ko yung pangalan ng Diyos. Marami na pong nagtatanong, marami na pong nagchat-chat sa akin na kung okay lang po ako, kasi siguro mga 3 araw po tayo walang upload. Hindi talaga ako nakakapag-focus, nawawala sa isip ko, hindi po nagkakatugma-tugma po yung
pagbablog natin. At saka so yun, parang wala sa isip ko. Yung ginagawa ko na lang, inaano ko na lang sa mga gawain ko sa bahay. Baka sabihin naman dyan, nagdrama na naman, sige, para magdrama ka sa mga viewers mo. Kasi ganun kasi yung nababasa ko sa mga comment. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, or nagmamartis lang kayo sa channel ko, wag na lang po kayong manood. Kasi ganun talaga. Buhay ko to. Alam ko po yung ginagawa ko. Tapos alangan naman po yung i-vlog ko yung ibang tao. Sabihin ko, si ano ganito, si ano ganoon. Siyempre ako to. Channel ko ito, YouTube channel ko. Ako po yung nakikita nyo. Kwento ko po ito. Hindi naman po ibig sabihin na nagpapaawa, nagdrama, ganun. Kasi minsan para pag may nababasa pa akong comment, naiisip ko talaga minsan nasasabi ko, naku, kung nandito ka lang sa sa actual, sa harap ko, baka wag na lang po. Pero okay lang yun kasi more buzzer, more viewers, more earnings, and nakaka-revenue po ako. Sige, bas lang po kayo ng bas. Hindi naman po ako yung nalulugi. Kayo rin yung nalulugi kasi habang binabash nyo po ako, mas may nanonood pa sa YouTube channel ko. Mas may nagsusubaybay pa po sa akin. So, nagpapasalamat lang po ako sa mga followers ko, subscriber, viewers at silent viewers po dyan na nagsusuporta po sa munting channel ko, na hindi po nyo ko iniiwan sa ere, na pag hindi po talaga ako nakakapag-upload, chinachat talaga nila ako na minsan hindi na lang po ako nagre-reply kasi hindi ko alam po kung ano po yung i-reply ko sa kanila. So thank you po sa inyong lahat na kahit wala po akong upload, hinahanap nyo talaga ako. Tapos pinipersonal nyo po akong i-DM or i-PM. So thank you po sa inyong lahat. Yan po yung tunay po na followers. Hindi po yung iba dyan na ano lang po, yung mangpupuna lang ng mangpupuna, na wala naman silang magawa, wala naman silang ambag sa buhay ko. Mas mabuti pa yung may ambag is tahimik lang, nagsusuporta. So kaya thank you po sa inyong lahat. Hindi ko na lang po kayo babanggitin kung sino po kayo, kasi alam nyo na po kung sino po kayo na pinasasalamatan ko. Thank you po sa inyong lahat. So ayun, nawala lang po ako sa YouTube channel ko ng mga ilang araw kasi parang hinahanap ko po yung sarili ko. Ganun po. So ngayon, magpapainit po tayo ng tubig dahil magkakape po na po ako. Titikman po natin tong bigay ni Mama Jean na kape. Pag umuwi talaga si Mama Jean, ito po yung kape niya po na nadala, na pinapapasalubong po sa amin. So ako naman, kahit hindi po ako nakauwi ng Tacloban, so ayan, meron po din akong pasalubong galing kay Mama Jean. Thank you po Mama Jean at saka kay Elson. Siguro susunod nila na bakasyon, baka magkasama na po kami, kasi balak po ni Mama Jean sa susunod na bakasyon nila is dito sa Cebu. Mabuti po kung ganon, dito sila sa Cebu, kasi marami din naman pong pasyalan dito sa Cebu. At saka konti lang po kami. Hindi po mahirapan si Mama Jean kasi konti lang po kami dito sa Cebu. Napakarami nito po. Yan. Nung una, nagbigay po ako nito kay La Madam. Pero wag na lang kasi minsan wala po akong pambili ng kape.
mauubos na po yung ano ko, yung kape pure ko na in-order. Ayan, kunti na lang po siya, iwan kong ilang piraso na lang. 100 pieces po ito, mga halos 3 buwan po yung ininom po. Ayan, 8 pieces na lang po yung natira. Ito po. Parang nawili na lang po ako nito na uminom ng pure coffee. Pure coffee po siya. Daiso. Daiso yung nakalagay dito sa tumbler niya. Daiso. Kunti na lang. So, yung titimplahin natin ngayon is itong bigay ni Mama Jean sa atin. So, ayan, kape muna tayo guys. Pinalamig ko muna kasi puro mainit yung nalagay ko na tubig. Yung kape po ni Mama Jean yung tinimpla natin. Tapos kumuha po tayo doon ng Skyflux ni Papa Bits. Tsaka tingnan nyo po yung init ng araw. Alas 8:30 pa lang yung oras. Ganito na po kainit po. Hanggang maghapon po yan. Mas titindi pa po yan hanggang mamayang hapon. So, yung ginagawa ko is dito tayo sa stock room talaga natin naglalagi pag tapos na po yung routine natin. At ilang araw tayo nawala sa YouTube channel. Ayun, nag-ano po si Papa Bits, nagsawa rin po siya sa Kapapa Sounds at saka nag-try po siyang kumanta. Medyo okay naman po yung ano ni Papa Bits, boses pag kumakanta, pero pag nagsasalita po siya, maano mo pa rin, mapapansin mo pa rin na para po siyang may something pa sa pagsasalita, pero sa pagkakanta po niya is okay. Klaro po yung ano po niya, yung pagkanta niya, lyrics parang klaro po pakinggan, pero pag nagsasalita po siya, medyo may kunti pa na hindi mo na iintindihan. Tapos yan na po yung ano, hindi na po siya nagpapa ano sa akin, siya na po yung nagluluto ng ano, ng pagkain niya, yung nagluto ng itlog ngayon. Naubos na. Maano talaga kami sa itlog, oy, magastos kasi yun po naman po yung ano, pangmadali ang ulam. Pag hindi pa po, pag wala pa pong naglalako ng isda dito, so yun muna yung nauulam namin, lalong lalo na sa umaga. Yung 2 tray namin dito is mga 2 araw lang po, 2 araw or 3, nauubos na agad, lalong lalo na yung mga bata kasi nagiging paborito po nila yung yung liniliburtos, sa amin liburtos, yung prene-prito, prena-fried po, ganun. Kahapon yung naging ulam po namin, tambang tuloy na naman na nag-ihaw si Christian, tapos yung kalahati po is hinilaw. So yun, pagkikilaw pa lang namin kahapon, although parang kilaw naman po kami, pero medyo matagal na hindi na po kami nakakapagkilaw. Tapos kunti lang po yung kinilaw natin. Ayun, yan po yung minukbang ng mga bata. Sinasabaw pa po yung ano, yung suka na may kalamansi, sibuyas, at saka kamatis, tapos luya, tapos medyo manghang. Tapos may nilagang okra na isinasawsaw din. Yun, nagkamatch lang. Tapos sasabihin naman dyan na wag naman palagi okra, kasi po yun po yung season dito, yung okra. Meron pong naghatid dito ng okra.
okra, ampalaya. Tapos malunggay. Meron nga akong malunggay dyan pa sa sa ref na inano ko na po, hinimay, linagay ko lang po sa tupperware para hindi po siya malanta. Ganun. So, presko pa rin po siya. Hihintayin po yan pag may maglako na isda na medyo presko-presko pa. So, makapagsabaw, yun po yung natin. Yun po yung ihahalo natin. Kasi yun lang naman po yung may dito na mga gulay. Okra, ampalaya, talong, at saka alugbati. Ganun po. Tapos marami naman po dito may tanim na tanglad or lemongrass. Tapos meron naman po kami dito sa harap yung tanim ni Paul na nauupaw na, pero hindi ko muna pinakuhaan kasi nauubos na nga yung dahon na upaw. So humingi po kami dito sa may marami pong tanim dito sa duko-duko, sa may garden po na duko-duko na may tanim po sila po yung mayroong tanim dito na napakarami. Bell pepper, sining labuyo, kasi yun po yung nila, yung mag-garden. Makalawak po yung tanim nila. Yung ampalaya nga, hindi po siya lumaki ng masyado. Parang maliit lang yung bunga tapos nabubulok kasi natatalo po sa init ng araw. Hindi po siya lumago. Parang nalugi po siya dyan sa nalugi po sila dyan sa tanim nila na ampalaya. Tapos dito naman sa harap, kila Tatay Bing, so ayan, okra po yung nila, tinanim, medyo po tumutubo na, nakikita na po, tumataas. Tapos yun nga, parang po siya din. Nag-abono sila kahapon, parang din sila sa init ng araw. Timing po dito sila Tatay Bin pag nagtatanim. Yung mais nila hindi po ganong tumubo kasi na timing din sa init ng araw. Ngayon naman pinalitan nila yung tanim nila okra. Ganun pa rin. Para pong nabubunsay po yung yung okra. Bumubunga naman pero ang liit. So ang ginagawa na lang ni Nanay Ding, kasi yun po yung hanap buhay po niya, yung maglako ng gulay na yung tag 10 po yung pakbit, mga inanon na po yan, hiniwa-hiwa. So binabalot, tag 10 pesos po yung yung balot. Yun po yung tagahatid po dito ng mga gulay. Hindi naman ibig sabihin po na hindi po kami naggugulay po kami. Mas na po kami sa gulay, napupurga, kumbaga sa waray, napupurga na po kami sa gulay. Hindi naman ibig sabihin na hindi po kami naggugulay, yung nakikita lang po niyo sa vlog ko na puro adobo, baboy, manok. Props lang po yan na masarap yung ulam namin. Pero sa totoo, puro gulay po yung nagiging ulam po namin. Tapos yung mga bata hindi man po makigulay, kami lang matatanda, so yun, itlog po yung sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na hindi din po sila kumakain ng gulay. Yung paborito po nilang gulay yung adobong kangkong. So nagpupunta po kami pa sa merkado para bumili po ng kangkong. So yun po, yung alugbati, nagtitinda din po si Nanay Bing. Yung tinda po niya is malunggay, okra, alugbati, ampalaya, tapos yung gabi, yung bunga ng gabi. Sasabi natin bunga ng gabi kasi hindi ko alam kung sa Tagalog yung unod ng gabi. Sasabihin na lang po natin na bunga ng gabi. Tapos merong magre-react dyan, bumubunga ba yung gabi? Yung unod po niya, yung unod na masarap din po siyang ihalo sa pakbit.
Hindi ko na lang ilalabas yung mga nilabhan ko kahapon kasi sa hangin pa lang at sa singaw po ng init ng araw sa loob is natutuyo na. Meron naman po ako ngayon labahin, kunti lang kasi sila Christian is nagpapalaundry talaga yung pinalulundry po yung labahan nila. So ginagawa ko na lang, kinukuha ko na lang po yung mga underwear ng mga bata, underwear, tapos yung bra ni Creslin. Si Creslin hindi mo pa talaga maanuhan kasi utos ako ng utos, Creslin maglaba ka ng ng underwear mo at saka bra. Sus, pinakikinggan ka lang. Pero matututo rin po yan, matututo. Kaya yung tinatanim ko dito, hindi ko matanim-tanim kasi yung lupa is tuyo. Tapos yung abono natin, yung may pre na abono, kunti lang. So, yung inaano ko yung lupa. Yung lupa namin dito is galing naman sa bukid. Pag ganito tag-init, matigas. As in, hindi po siya nakakaano ng tanim, nakakabuhay. Tingnan nyo naman po yung namin, mga damo dito. Nagkakandayilo na po, hindi na po green. Yelo na po yung color kasi nga sa matinding init po ng panahon. At nagpapasalamat na lang din po ako na nagkaroon na po kami ng sariling deep well. Kasi yung deep well nila, madam, is medyo na din po, parang nag-i-inclinar, pero hindi po matutuyuan yung nila, deep well nila. So mabuti na lang po na nakapaggawa po ako ng deep well na hindi ko po na intindihan sa pakyawan. Tapos thank you po sa yung tumulong po sa akin na magpa-deep well. So ayun, thank you po sa inyo. Hindi ko na lang po i-mention. Alam po palagi po siyang nanonood ng vlog po. Sa lahat po na nagsusuporta po sa akin, thank you po. Hindi ko na lang po kayo i-mention, hindi ko kayo iisa-isahin. Kaya sabi ko, thank you po na tinutulungan niyo po ako. Thank you po sa inyong lahat. So, nung isang araw nung Biyernes, walang klase, po ni Ninoy Aquino, August 21. So walang si Regan, walang susunduin kasi walang klase, kasi meron po siyang binuwan na guro, hatid sundo, estudyante, hatid sundo. So naging bakante po siya, kaya inano na po niya po yung deep well. Final na po niya, linuringan na po niya ng sa ibabaw, kasi sabi niya mabuti daw yung pinain-in muna yung lupa, kasi pag dire-diretso daw at tinahuban ng lupa pagkatapos nilang dapat pinaiinin, di ba, nag-ulan-ulan muna, so natutubigan. Hindi naman yun problema kasi yung sa ilalim naka-flooring naman. So ginawa ni Sir Regan, siyempre tinabunan nila, halimbawa puno yung pagkatapon, tapos dumadaan po yung araw, tas medyo umulan nung time na yun, so yung lupa parang bumaba, tas parang pinasison po niya, tas yun, ngayon na tag-init na, in na talaga siya, pinanalyze na po niya, linuringan na po, tinakpan uli, tapos yun, nag-flooring na po siya. So okay na po yun, meron na pong flooring, tapos na po niyang flooringan, kasi sabi niya magiging katulad daw po yun sa ginawa nilang deep well na isa doon. Gustong gusto ko nun ng may-ari na i-flooring na. So anong nangyari po, kasi bago pa yung lupa umiin-in, ang nangyayari po, in-in ng in-in,
Tapos yung flooring nai-in din. So, nagkaka-allowance po yung taas hanggang sabi niya mga ilang simento daw yung nagamit. Kasi nag-aapura po yung nagpagawa. So, ako hinintay ko lang si Sir Regan. Kasi siya po yung nakakaalam. So, okay na po siya. Naka-flooring na po. Nung Biyernes po niya plinuringan. Ayan. Naka-flooring na po siya. Tingnan nyo naman yung lupa. Nag-crack-crack. Tuyot na tuyot. Yung maitim na portion po dyan, nag-ihaw po sila dyan. Dyan po sila nag-ihaw. Nung isang araw, nag-ihaw ng isda. Uling po yan, uling. So, maganda na po siya. Naka-flooring na po. At kagabi nga pala, nanulo si Christian. At ayan po yung huli niya. Ayan, ano kaya ito? May mga shell. May shell po. Ito po yung sinasabi kong malunggay. Ayan, presko pa po siya. Nilagay ko po sa baunan. Yan lang yung laman ng ref namin. Puro tubig. So, ayan guys. Nagsabaw tayo ng isda. Ayan. Presko pa po siya. Tamarong. Tamarong po yung tawag nila dito. At syempre, yung malunggay na sinasabi ko, ayan. Yan po yung gulay natin. At parang papahinan na po yung apoy natin. Parang papaubos na po yung bala ng butane. Mahina po yung apoy. Maraming malunggay. Masustansyang malunggay. Luto na. So, nakaluto na tayo guys ng ulam. Yan, pumasok muna tayo dito kasi sobrang init po guys. Si Papa Bits lang muna yung pinakain ko. Si Ronald hindi pa kumain at hindi pa kami nagpunta ng hospital. Mamaya na siguro. Maya-maya ng mga hapon. Kasi ngayon marami pa pong tao po yan. Pero kung didiretso po kami ng emergency, i-entertain siya kagad. Pero dadaan muna kami doon sa isang building para po magsulat ng follow-up check-up. Hindi pwedeng magdire-diretso sa emergency. Kasi pagtanggal na lang po ng tahi po niya dito sa may ngoso at saka dito sa may tatlo po dito, tapos dito 4. Hangin muna tayo guys kasi tingnan nyo naman po yung init ng panahon. Grabe. Saka naririnig ko si Christian papadating na naman dahil po siya naghatid ng pagkain nila Kreslin. So sa mga nagtatanong talaga, ayan, may bago-bago pa lang po chat. Nagtatanong kung okay lang po ako. Okay lang po ako guys, okay lang. Parang nagre-relax lang po ako, pero habang tayo nagre-relax is may stress lalo. Kain na po tayo guys. Ako na lang huli. Kumain na sila. Sabaw. Karamdam na po tayo ng gutom.
12. Di talaga tayo matapos-tapos. Ayan. Hugas na po tayo. Nagsaing na ako kasi baka umuwi si Sansan, wala ng kanin. Nagsaing pa ako sa rice cooker. Sa lahating araw hindi magkanda ugaga sa routine. Parang nagkulimlim. Sana umulan naman. Para mapalitan po yung yung init ng panahon. Parang natamad na po akong makipunta doon sa ospital. Bukas na lang yata kami punta doon ni Ronald, yung maaga pa. Kasi na po hapon na. Hindi tayo matapos-tapos. Kalating araw pa lang ng araw. Ayan, hindi na tayo magkanda ugaga guys. Kami lang yung nandito ha. Pag ganitong oras guys, gusto ko na rin magpahinga. Naman yung magagawa natin. Hindi tayo nakakapagpahinga kung ganito. Meron pa tayong mga trabahuin. Sanang maglaba sa mga natira, pero bukas na rin lang or mamaya pag hindi na tayo nakita pa rin. Pabalik-balik lang naman to ng mga routine pero hindi matapos-tapos. Yung gagawin naman natin ngayon is magtutupi ng mga nilabhan. Sana umulan nga guys, sana umulan. Medyo nagkulimlim po yung panahon. Parang nababara yung namin lababo. Nang dahil sa dahon ng malunggay. Lagay natin sa yan, mga lang yan, kanin, dahon ng malunggay. May nakaabang po sa likod, mga asong gala. Sabihin naman, kawawa naman ng aso, pinapakain ng puro na lang kawawa. Sa akin walang naawa. Paano nakakakain? Nakakakain din sila. Ako nga, minsan hindi kumakain. Buti pa sila nakakakain. Yung mga aso. Yung mga alaga. Hindi yan pinababayaan. Hindi ko lang gusto na sila lahat is nandito sa loob ng bahay namin. Hindi ko kayang ampun na ng ibang mga aso sa labas. Kasi nga kami nga is nagkukulang din. 4 na po yung pinapakain ko na aso. Tatlo, 2 yung tuta kasi malakas ng kumain. Yun.
Dagdag budget na. So yan guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Sa mga nagtatanong, okay lang po. Bye-bye.